Taong 1995 sa isang baryo na nasasakupan ng Dumaguete, sa pinakagilid ng malawak na palayan, nakatayo ang isang abandonadong bahay na ilang dekada nang iniwan. Ayon sa matatanda, isinumpa raw ang bahay na yon sapagkat ang huling pamilyang tumira roon ay bigla na lang naglaho isang gabi. Naiwan ang lahat ng kanilang kagamitan, mga pinggan sa kusina, damit sa aparador at kahit ang laruan ng mga bata. Wari umalis sila nang hindi man lang nagpaalam o ang mas nakakatakot pa, parang naglaho na lamang na parang bula. Mula noon, wala nang sino man ang naglakas loob na tumira roon. Laging nakapinid ang mga bintana, nakasara ang pintuan na tila ba walang susi ang kayang magbukas noon. Ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat, tuwing hating gabi, may ilaw na nakikita mula sa loob. Isang malamlam na liwanag na animoy kandila, kumikislap at nawawala kahit walang tao. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clara. Noong una, hindi ko inakalang darating ako sa puntong kailangan kong lumipat sa isang lugar na may masamang reputasyon. Kung tutuusin, wala naman akong interes sa mga kwentong kababalaghan. Ni hindi ko sineryoso ang mga bulong-bulungan tungkol sa bahay na yon. Pero minsan, kapag tinamaan ka ng sunod-sunod na kamalasan, wala ka talagang mapagpipilian kundi ang sumugal. Matagal na akong nakatira sa syudad. Doon ako nag-aral, nagtrabaho at sanay sa ingay at bilis ng buhay. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila ba nagkaisa ang mundo laban sa akin. Nawalan ako ng trabaho nang biglang magsara ang kumpanyang pinapasukan ko. At bago pa ako makabawi, pinaalis naman ako sa inuupahan kong kwarto dahil mas pinili ng may-ari ang ibang mas malaking pamilyang gustong lumipat. Siyempre, mas mataas din ang bayad kesa sa akin. Kahit anong pagtitipid ko, hindi sapat ang natitira kong pera para makahanap ng bagong matitirahan sa lungsod. Wala na akong ibang malalapitan kundi ang pinsan kong si Mario, na siya ngayong kapitan sa isang baryo sa Dumaguete. Hindi ko man gusto noong una, napilitan lang akong humingi ng tulong. Nang magkausap kami, ito agad ang sinabi niya. O Clara, kung matitiis mo, doon ka muna tumira sa lumang bahay sa may palayan. Libre yun, wala ka nang iisipin na renta. Sa lumang bahay? Yung abandonado? Pinsan, di ba sabi nila may sumpa raw yun? At may nangyari dun sa huling tumira? Oo, alam ko. Pero isipin mo na lang, Clara. Matagal nang walang nakatira roon. Nakatayo pa rin ang bahay. Matibay pa ang haligi. Sayang din kung pababayaan lang. At higit sa lahat, mas mabuti na yun kaysa wala kang matulugan dyan sa Maynila. Dito, mas mapapabuti ang buhay mo. Nandito ang mga kamag-anakan natin. Napatahimik ako. Tama siya. Mas pipiliin ko na ang lumang bahay kesa matulog sa kalsada ng syudad. Kahit may pangamba, wala na rin akong ibang pagpipilian. Kaya kinaumagahan, nag-impake ako ng iilang gamit. 2 maleta ng damit, ilang libro at maliit na radyo kong tanging kasangga kapag tahimik ang gabi. Habang nasa bus papunta sa Dumaguete, nakatanaw lang ako sa malalawak na palayan na tila walang katapusan. Habang lumalapit, ramdam kong mabigat at may kakaibang hiwagang naghihintay sa akin. Pagdating ko sa baryo, sinalubong agad ako ni Mario. Mabait siya at makwento, pilit pinapagaan ang pakiramdam ko. Pero nang mapag-usapan na ang mismong bahay, nag-iba ang tono niya. Clara, huwag ka sanang matakot kung may marinig ka man o makita sa gabi. Madaling sabihin pero mahirap tiisin. Ang mahalaga, huwag kang gagawa ng bagay na ikakagalit ng mga hindi nakikita. Pinsan naman, baka naman napapaniwala ka lang ng mga kwento ng matatanda dito. Sana nga, pero tandaan mo ang sinabi ko. Tahimik akong napangiti. Kahit may kilabot akong naramdaman, pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka dala lang ng imahinasyon ng mga tao ang lahat ng yon. Ngunit habang papalapit kami sa abandonadong bahay, nakasara ang mga bintana,
Nakasandal ang pintuang tila ba ayaw magpaistorbo at ang bubong na nilulumot ng panahon. Para bang bigla akong nilamig. May dumaplis na hanging hindi ko maipaliwanag. Naninindig ang mga balahibo ko sa katawan. Pagkalubog ng araw, nagsimula akong mag-ayos sa loob ng lumang bahay. Mabigat ang hangin, amoy alikabok at lumang kahoy. Sa sala, nandoon pa rin ang mga lumang upuan, ang mesa na may basag sa gilid, at ang orasan sa dingding na matagal nang tumigil. Para bang iniwan talaga ng huling nakatira ang lahat at mula noon, wala nang nangahas na baguhin. Sinubukan kong gawing normal ang lahat. Binuksan ko ang radyo ko, nagpatugtog ng mabagal na musika at inilatag ang aking kumot sa lumang papag sa kwarto. Pilit kong iniisip na isa lang itong ordinaryong gabi sa isang lumang bahay. Pero pagsapit ng hating gabi, bigla kong naramdaman ang malamig na simoy na dumaan sa loob. Kahit nakasara ang lahat ng bintana, humina ang tugtog ng radyo at sa sandaling yun, para bang may humawak sa paligid ng aking pandinig. Isang bulong na hindi ko mawari kung mula sa labas o sa mismong loob ng kwarto. Mula sa dilim, unti-unting sumiklab ang liwanag na animoy apoy ng kandila at doon ko siya nasilayan. Isang matangkad na lalaking nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Maputi ang kutis, malalim ang mga mata, umaalon-alon ang mahabang buhok at nakadamit ng kasuotang parang hindi na nababagay sa panahong yon. Nanigas ako, hindi makapagsalita, pero siya, marahan lamang ang paglapit, parang ayaw akong takutin. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa isang tinig na malamig, ngunit nakakapawi ng kaba. Sa wakas, may muling naglakas ng loob na humiga sa loob ng aking tahanan. Nanlamig ang mga kamay ko. Gusto kong sumigaw pero tila nawalan ako ng boses. Napaatras ako sa papag, ngunit hindi niya tinuloy ang paglapit. Nakatingin lamang siya sa akin. Ang mga mata niya ay may dalang hiwaga na hindi ko maipaliwanag. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti siya bahagya. Yumuko na para bang iginagalang ako. Ako ang hindi nila binabanggit. Ngunit palagi nilang kinatatakutan. Ang tahanang ito, hindi isinumpa. Pinoprotektahan lamang mula sa mga hindi marunong gumalang. At ngayong narito ka, hindi na muli itong magiging tahimik. Muli pa sana akong magtatanong nang bigla akong napabalikwas ng bangon. Tirik na ang araw sa labas ng bahay. Umaga na. Napahawak na lamang ako sa dibdib ko nang maramdaman kong napakabilis ng tibok nito. Pilit kong inaalala kung totoo ba o panaginip lang ang nangyari ng nagdaang gabi. Pero sa loob-loob ko, parang totoo talaga. Hindi ako nananaginip. Dahil nga sa tirik na ang araw at medyo kumakalam na ang sikmura ko, nagpasya na akong bumangon at maghanda ng makakain ko. Habang nasa balkonahe ako ng bahay at kumakain, natanaw ko ang ilan sa mga kapitbahay na dumungaw mula sa kanilang bakuran. Kita ko sa mga mata nila ang pagtataka, maging ang kaba, para bang may balitang kumalat agad na may bagong nakatira sa abandonadong bahay. Dagli ko na ngang tinapos ang pagkain ko, saka muling pumasok sa loob at inabala ko na lamang ang sarili ko sa pag-aayos. Kinahapunan, lumabas ako para bumili ng kailangan ko sa tindahan. Ya ba talaga? Doon natulog kagabi. Ay hindi rin magtatagal yan. Baka sa unang gabi pa lang, lumayas na yan. Kung ako sa kanya, hinding-hindi ko lalapitan ang bahay na yan. Baka mahawa pa ako sa sumpa. Rinig kong bulungan ng ilang matatanda sa tabi ng kalsada. Hindi ko na nga lang pinansin ang mga to. Kahit nasa loob-loob ko, nanginginig pa rin ako sa mga naranasan ko noong nagdaang gabi. Pakiramdam ko talaga, hindi lang yun basta ordinaryong panaginip. Kinagabihan nga ulit, habang nasa kasarapan ako ng pagtulog, muli akong nagising nang sumapit ang hating gabi. Gaya ng kahapon, dumampi na naman ang malamig na hangin. Bumukas ang ilaw na tila kandila sa sala at muling sumulpot ang lalaking yon. Ang engkantong hindi ko mawari kung anino lamang o totoo. Pero ngayon, mas malinaw ko na siyang nakikita. Matangkad, may anyong pino at ang mga matay tila laging nang aasar. Lumapit siya ng dahan-dahan,
Subalit ngayong gabi, nakangiti na siya ng malapad. Parang batang nakakita ng bagong laruan. Aba nga naman, nandito ka pa rin pala. Akala ko, tatakbo ka na papalayo pagkagising mo. Sabi nito na may mapang-asar ng ngiti sa mga labi. Malakas na kinurot ko ang braso ko para tiyakin na hindi ako nananaginip. Nang maramdaman ko ang labis na sakit, doon na ako kinabahan. Hindi ako nananaginip. Bakit naman ako tatakbo? Kahapon pa, sinabihan na ako ng pinsan ko tungkol sa mga kwento dito. Kung matatakot ako, hindi na sana ako pumasok dito. Ibig sabihin, matapang ka. Pero teka, bakit ka ba talaga pumayag? Wala ka bang ibang mapupuntahan? O baka naman, gusto mo kong makilala? Ha? Huwag kang magpatawa. Kung hindi lang ako pinaalis sa inuupahan ko sa Maynila at kung hindi ako nawalan ng trabaho, hindi ako mapapadpa dito. Kaya pala. Kaya pala ang mga tao kanina nakatingin sa'yo na parang ikaw ang pinakabagong misteryo ng baryo. Ang sabi nila, walang magtatagal dito. Pero ikaw, aba, heto ka, nagwawalis pa sa bakuran. Nakakatuwa. Tinitigan niya ako na parang nagmamasid. Sabay naglakad paikot, wari inaaral ang bawat galaw ko. At ikaw naman, sino ka ba talaga? Anong ginagawa mo rito? Ako, isa lang akong tagapagbantay. Tagapagbantay ng isang bahay na lahat, iniiwasan to. At ngayon, may bago akong kasama. Mas magaan sa pakiramdam kapag may kausap, kesa puro hangin at alikabok lang. Tagapagbantay? Wala namang nasabi ang pinsan ko na may tagapagbantay sa bahay na to. At saka, bakit nagtatago ka? Bakit hindi ka nagpakita nung unang dating ko pa lang? Dahil hindi lahat ay karapat-dapat makita ako. Pero ikaw, hindi ko pa alam kung bakit. Pero gusto kitang kausapin. Gusto kitang kilalanin. Napalunok ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Parang hinahatak ako ng tingin niya. Pero sa kabilang banda, ramdam ko rin ang kakulitan niya. Ang mapaglaro niyang paraan ng pagsasalita. Sabihin mo nga, Clara, ilang taon ka na? May asawa ka na ba? O baka naman, may iniwan kang kasintahan sa syudad? Ano ba yan? Parang interrogation. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi naman sa interrogation. Nagtatanong lang. Natural lang na usisiin kita. Gusto kong malaman lahat ng tungkol sa bagong naninirahan sa bahay ko. Sino ang kasama ko ngayong gabi, kung ano ang iniisip niya, at kung hanggang kailan siya magtatagal dito. Kung ganon, baka magsawa ka agad. Hindi naman ako pala salita. Ay, nako. Hindi ka pa ba nakakahalata? Ako ang madaldal sa ating dalawa. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawala ng kausap. Kaya lang, sana, huwag kang magsawa sa akin. Bahagya akong natawa kahit may kaba. Hindi ko alam kung paano ko siya ituturing. Kaaway, kaibigan, o delikadong nilalang. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako makakataka sa presensya niya. Naupo ang engkanto sa lumang silya sa sala. Habang ako naman, nakatingin lang sa kanya na parang hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Ang presensya niya, parang usok na hindi mahawakan. Ngunit ramdam na ramdam ko. Alam mo ba, matagal nang tahimik ang bahay na to. Wala man lang tumatawa, walang nag-iingay, walang kumakaluskos. Kaya ngayong narito ka na, parang muli itong humihinga. Kung totoo ngang bantay ka ng bahay na to, bakit mo hinahayaan na isipin ng lahat na isinumpa to? Bakit hindi mo nililinaw sa kanila? Kung ipapaliwanag ko, makikinig ba sila? Hindi. Mas gusto ng tao ang kwentong nakakatakot. Mas madaling paniwalaan ang sumpa kaysa tanggapin na may mga bagay silang hindi kayang ipaliwanag. Ibig mong sabihin, pinabayaan mo lang na maniwala sila ng haka-haka? Mas nakakatawa yun. Habang lahat sila takot na lumapit, ako naman, natatahimik dito. Pero ngayon, iba ang pakiramdam ko. Hindi ko na kayang manatiling katahimikan lang. Namilog ang mga mata ko. Para bang may nakatagong kahulugan
sa mga salita niya na hindi pa niya sinasabi. At ano naman ang nakita mo sa akin? Bakit sa akin ka nagpapakita ngayon? Napangisi siya. Nakasandal habang naglalaro ang mga daliri sa luma at basag na mesa. Hindi ko alam. Hindi naman ako makulit, Clara. Madali akong mainip. Pero ngayong narito ka, natutuwa ako. Ang ganda kasing panoorin ng isang taong pinilit ng kapalaran na tumira sa isang bahay na kinatatakutan ng lahat. Para kang palaisipan na gusto kong lutasin. Palaisipan? Oo, isang palaisipan na gusto kong himayin. Gabi-gabi. Kung sino ka, ano ang iniisip mo, ano ang lihim mo. Hindi ka ba natatakot na baka masyado kong malaman? Dapat ba akong matakot? Depende. Kasi minsan, kapag masyado kang nakikilala ng isang kagaya ko, mahirap nang makawala. Napalunok ako. Hindi ko alam kung seryoso siya o nagbibiro lang. Pero bago pa man ako makasagot, muli siyang nagsalita. Ngayon ay parang batang makulit na nagtatanong. O sige na, sagutin mo na lang ako. Bakit wala ka pang asawa? Wala bang nagkakagusto sa'yo sa syudad? O baka naman, ikaw ang hindi marunong magmahal. Ang dami mong tanong. Hindi lahat ng babae pag-aasawa lang ang iniisip. Ibig sabihin, naghihintay ka pa? Para sa tamang tao? O sa tamang panahon? Hindi ko alam. Basta, hindi ko rin iniisip yun. Pero kung sakaling may isang lalaking kakaiba, misteryoso, at hindi ko gaya ng iba, handa ka bang buksan ang puso mo? Hindi ko alam. Masyado kang mapaglaro sa salita. Tama ka. Mahilig akong maglaro. Pero sa larong to, hindi ka na makakaiwas, Clara. Nang mga sumunod na araw, habang naglalakad ako papuntang tindahan para bumili ng bigas, ramdam ko ang mga mata ng taga-baryo na nakasunod sa akin. Hindi nila tinatago ang kanilang bulungan. Ang tapang naman ng dalagang yun. Nagpalipas ng gabi sa bahay. Ilang araw na siyang naroon. O baka naman, hindi siya nag-iisa. Paanong hindi nag-iisa? Huwag mong sabihin, nakakakita siya ng kung ano sa loob. Wala naman siyang kasama. Pinilit kong wag tumugon, pero sa loob-loob ko, totoo ang hinala nila. Hindi nga ako nag-iisa sa loob ng abandonadong bahay. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko siyang nakaupo sa hagdan, nakatingala sa kalangitan na tila ba iniisip ang daigdig. At bago pa man ako makapasok ng bakuran, nagsalita siya ng hindi man lang lumilingon. Narinig ko ang usapan nila sa baryo. Tinatakot ka nila. Tinatanong kung bakit ka nananatili rito. Pero hindi ba masarap sa pakiramdam, Clara? Na ikaw lang ang naglakas loob. Ikaw lang ang pinili ng kapalaran. Pinili? O minamaniobra lang ng sitwasyon? Pareho lang yon. Ang mahalaga, narito ka na. At mula ngayon, hindi ka na basta makakaalis. Kinagabihan, habang nagluluto ako sa maliit na kalan na iniwan pa ng mga naunang tumira, hindi mapakali ang engkanto. Para siyang batang walang ibang mapaglaruan kundi ako. Ano yan? Kanina ko pa naaamoy. Amoy bawang ba yan? Amoy toyo? Nakakagutom. Adobong manok lang. Simple lang yan. Lumapit siya sa tabi ko at sumilip sa kaserola. Simple raw pero ang bango. Pwede ba ako tumikim? Kumakain ka ba? Akala ko engkanto ka. Hindi ko kailangan, pero gusto ko. Gusto kong maramdaman kung ano ang panlasa ng pagkain na niluto mo. Malay mo, baka mas masarap kaysa sa natikman ko noon. Noon? Ibig sabihin, dati kang... Sekreto, hindi ko pa pwedeng sabihin. Baka mawalan ka ng gana sa pagkain. Napailing na lang ako at itinuloy ang pagluluto. Hindi pa rin siya umaalis sa tabi ko. Nanunood. Nagtatanong ng kung ano-ano. Clara, ilang taon ka na nga ulit? 25, 26. Bakit interesado ka sa edad ko? Kasi gusto kong malaman kung gaano karaming taon ang kayang dalhin ng puso mo. Kung gaano karaming alaala ang nakaimbak dyan. At para malaman ko
Kung ilang taon pa bago ka tuluyang mapaamo. Mapaamo? Ikaw talaga. Tigilan mo nga ako. Habang nagsasalita siya, nakatingin lang ako sa kawali pero hindi ko maitago ang bahagyang init ng pisngi ko. Hindi ako sanay na lapitan ng ganong klaseng pananalita. Pagkatapos naming kumain, naupo ako sa harap ng lamesa, bitbit ang isang libro. Ngunit bago ko pa mabuksan, naroon na naman siya. Ano yan? Basahin mo ng malakas. Gusto kong marinig. Hindi to kwentong pangbata. Nobela to. Ano naman? Gusto kong marinig ang boses mo habang nagkikwento. Para akong batang inaanto kapag may binabasa sa tabi ko. Paano kung makatulog ka? Di habang tulog ako, ang huling maririnig ko ay ang boses mo. Hindi ba masarap pakinggan? Napailing na lang ako, pero binuksan ko pa rin ang libro. Habang nagbabasa ako, hindi siya mapakali. Tumatawa, sumisingit ng tanong na parang sinasadya akong iligaw sa binabasa. Yung bidang lalaki dyan, hindi ba masyadong mahina? Kung ako yun, mas matapang akong liligawan ng babae. Tumahimik ka nga. Hindi ka ba marunong makinig? Kalma. Ang sarap kasing mang-asar sa'yo. Ang dali mong mairita. Kinabukasan, habang naglalaba ako sa likod bahay, naroon na naman siya, nakaupo sa lilim ng puno at nakatitig lang. Wala ka bang ibang gawain? Lagi ka nalang nakatingin. Ito ang gawain ko. Ang bantayan ka. Bakit mo naman kailangan akong bantayan? Kasi hindi mo pa alam, Clara, hindi lahat ng mata sa baryo ay kakampi mo. May ilan na hindi natuwa nang malaman nilang naninirahan ka rito. At kapag hindi ako laging nasa tabi mo, baka maagaw ka ng iba. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ramdam ko na hindi lang siya nagbibiro at sa baryo nga lalong dumami ang bulungan. Habang namimili ako sa tindahan, ramdam ko ang mga mata sa paligid. Parang ang saya niya ngayon na. Hindi mo ba napapansin? Para bang laging may kausap. Yan nga ang nakapagtataka. Sino naman kaya ang kinakausap niya kung mag-isa lang siya dun sa bahay? Ay, wag na nga kayong makialam. Baka may kasama siyang hindi natin nakikita. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nanginginig ang kamay. Hindi ko maamin sa sarili kong totoo nga ang sinasabi nila. Pagka-uwi ko, nadatnan ko na naman ang engkantong nakasandal sa pintuan, nakangiti, na parang alam ang lahat ng iniisip ko. Anong sabi ko? Hindi lahat ay kakampi mo rito, hindi ba? Kaya ano man ang mangyari, Clara, lagi kang babalik sa bahay na to, sa piling ko. Hindi ko napigilang mapaatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kung paanong bawat salita niya ay parang may bigat na hindi ko maipaliwanag, pero pinilit kong ipinagsawalang bahala yon. Nang sumapit na ang gabi, tahimik ang paligid. Nasa loob tulugan lang ako ng bahay, nakahiga pero hindi makatulog. May malamig na hangin ang dumaan sa bintana, parang may anino akong nasilayan sa labas. Kinabahan ako bigla. Maya-maya pa, narinig ko ang mahinang yabag. Sunod ay ang marahas na kalusko sa pintuan, para bang may pumipilit magbukas. Diyos ko, sino yun? Kinakabahang bulong ko sa sarili. Ilang sandali pa, biglang bumukas ng kaunti ang pinto. Sumingaw ang tatlong kalalakihan. Pawang may takip ang muka at may mga dalang patalim. Agaran akong binalot ng takot. Tahimik ka lang, babae. Walang masasaktan kung makikisama ka. Oo nga, bilisan na natin. Kunin ang gamit. Saka na yan. Ano ba naman kayo? Sayang naman kung hindi natin makakausap muna ang dalagang to. Hindi ba binibini? Nang akmang lalapit na ang isa sa mga lalaki, hindi ko na napigilan ang sariling sumigaw ng malakas. Humingi ako ng tulong at bago pa sila makalapit, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Tumunog ang kahoy na dingding, para bang may dumagungdong mula sa lupa. Biglang lumitaw ang engkanto, nakangiti ngunit malamig ang mga mata, nakaharang sa pagitan ko at ng mga lalaki. Aba, kayo pala ang naglakas loob. Hindi ba't sabi ko na, Clara, hindi lahat ng mata rito kakampi mo.
Heto na ang mga asong gutom. Sino ka? Lumayas ka riyan kung ayaw mong… Bago pa man natapos ng lalaki ang sasabihin niya, kumalabog ang hangin na parang malakas na hampas ng bagyo. Nabitawan nito ang hawak niyang patalim at napaatras. Wala kayong laban dito. Hindi kayo dapat nakapasok at lalong hindi kayo dapat nagbalak na saktan siya. Ano to? Tao ka ba talaga? Kung tao lang ako, kanina pa kayo ng tagumpay. Pero malas, dahil hindi ako katulad ninyong mahinang nilalang. Natatawang wika ng engkanto. Sa isang iglap, parang tinulak ng malakas na hangin ang tatlo palabas ng bahay. Bumagsak sila sa lupa sa labas. Halos gumulong sa damuhan. Nang subukan nilang bumangon, para silang pinipigilan ng bigat ng hangin. Hanggang sa nagsitakbuhan sila palayo, walang lingon-lingon. Naiwan akong nakatayo at nanginginig pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngumiti at parang wala lang nangyari. Nakapamulsa pa. Anong ginawa mo sa mga yun? Tinulungan lang kitang magtaboy ng mga daga. Kaya nga sabi ko, lagi kang babalik dito. Sa piling ko, ligtas ka, Clara. Sagot niya sabay kindat. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o dapat magpasalamat sa kanya. Pero ang tanging sigurado ako, hindi siya nagbibiro at totoo ang lahat ng sinabi niya. Ayaw man ang katawan ko pero nanginginig pa rin ako. Para bang nanlamig ang dugo ko sa mga nangyari. Pilit kong kinakalma ang sarili ko pero nananatiling malinaw ang tinig ng engkanto sa pandinig ko. Kung hindi ka dumating, baka hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Nanlumo ako at napaupo sa sahig. Pagkalapit niya sa akin, imbis na matakot ay tila ba nakakahalina ang presensya niya. Mabigat pero nagbibigay din ng kakaibang kapanatagan. Lumuhod siya sa tapat ko at bahagyang umiti. Wala kang dapat ipag-alala. Habang narito ako, walang makakagawa ng masama sa'yo. Pero bakit mo ginagawa to para sa akin? Saglit siyang natahimik. Nakatitig lang sa akin. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya. Sa huli, ngumiti siya. Ngiting may halong hiwaga. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagkatiwalaan yun. Dahil pinili na kita, Clara. At kahit pilitin mong tumakas, babalik at babalik ka rito. Hindi dahil pinipilit kita, kundi dahil mararamdaman mo rin na ako ang kailangan mo. Napaatras ako, halos hindi makahinga sa sinabi niya. Totoo bang sinasabi niya yon o pinaglalaruan lang niya ang isipan ko? Pero bago pa ako makapagsalita, biglang umihip muli ang hangin sa paligid. Narinig ko ang mga aso sa malayo, tumatahol na para bang may inaalam. Hindi sila basta-basta babalik. Natakot na sila. Pero kung gusto mo, lagi akong narito para bantayan ka, kahit sa pagtulog mo. Tumayo siya at tinapunan ng tingin ng labas, saka muling tumingin sa akin. May halong biro ang tinig niya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magpapasalamat sa'yo. Pwede namang pareho, hindi ba? Nakangisi niyang tugon at bumalik na naman ang kapilyuhan sa itsura niya. Hindi ko siya nasagot, nanatili lang akong nakaupo, hawak-hawak ang dibdib kong kumakabog pa rin. At sa gabing yun, kahit ligtas na ako, alam kong hindi na muling magiging payapa ang buhay ko. Dahil may isang nilalang na malinaw ang sinabi, pinili niya na ako. Kinabukasan, maliwanag na ang araw. Pero mabigat pa rin ang dibdib ko sa nangyari kagabi. Parang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mukha ng tatlong lalaking pumasok at ang paraan ng pagkakataboy sa kanila. Nakaupo ako sa bangkito sa harap ng bahay. Hawak ang tasa ng mainit na kape pero halos hindi ko man lang malasahan. Tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Sa di kalayuan, may narinig akong yabag. Nang lumingon ako, siya yon, ang engkanto. Nakasuot siya ng puting kamesa at nakangiti ng marahan. Wala sa anyo niya ang bakas ng nangyari kagabi, pero sa mga mata niya, may lalim na parang may daladalang bigat. Magandang umaga. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Paano ako makakatulog? Muntik na akong mabiktima. Kung hindi ako dumating, baka hindi na kita inabutan ng buo. Hindi ko na ituloy ang pag-inom ng kape. Pinagmasdan ko siya. May kakaibang bigat sa tinig niya.
Para bang may ibig siyang sabihin na hindi niya agad mailabas. Sino ka nga ba talaga? Bakit parang lagi kang nandyan para sa akin? At bakit parang mas kilala mo pa ang bahay na to kaysa sa akin? Sandaling natahimik ang engkanto. Nakatingin siya sa mga puno sa paligid ng bahay. Parang inaalala ang isang bagay na matagal na. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Ay, Clara, kailangan mo nang malaman. Hindi ikaw ang unang nanirahan dito. Hindi nga ako. Pero anong ibig mong sabihin? Bago ka dumating, may isang pamilya ang tumira rito. Mga taong wala ring kaalam-alam sa mga panganib na nagkukubli sa paligid. Akala nila, simpleng tahanan lang ito. Malapit sa kagubatan, malapit sa palayan. Pero mali sila. Ang bahay na ito, matagal nang pinagmamasdan ng mga taong sakim, mga katulad ng dumating kagabi. Napatigil ako. Biglang bumigat ang sikmura ko. Hindi ko na halos magalaw ang tasa ng kape sa mga kamay ko. Anong nangyari sa kanila? Nasaktan sila at hindi ko na sila nailigtas. Namuti ang mukha ko sa narinig. Ramdam ko ang malamig na pawis sa batok. Hindi ko alam kung tatayo ako o uupo lang. Gusto kong magtanong pero natuyo ang lalamunan ko at siya na mismo ang nagpatuloy. Matagal ko nang binabantayan ang lugar na to. Hindi lang sa mga katulad nila, kundi sa mga kalahi ko din mismo. May mga nilalang na nangunguha ng tao sa bahay na to. Mga mapaglaro at mapanlinlang. Nang gabing yun, huli na nang dumating ako. Nawala na ang pamilya. Kaya mula noon, pinanumpaan ko sa sarili kong hindi na mauulit yun. Kaya nga, nang mapadpad ka dito, hindi ko na nagawang lumayo. Kaya pala parang lagi kang nandyan. Pinoprotektahan mo ko. Dahil ayokong masaktan ka, lalo na at napapalapit ka na sa akin. Napatitig ako sa kanya. Doon ko lang napansin, hindi na siya bastang mapaglarong nilalang na pumapagitna sa dilim. May bigat at katapatan sa mga mata niya, isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa isang tulad niya. Doon ko rin naisip, ang lahat ng ito ay hindi basta kwento lang, totoo. At ako mismo ang nasa gitna. Kailangan mong pumili, Clara. Basag niya sa katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Mamili saan? Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim saka tumingin sa akin ng diretso. Oo, Clara. Hindi ko na kayang itago pa. Ang mga naunang nanirahan dito, hindi nila kinaya ang bigat ng mundong ginagalawan nyo. May ilan na umalis. May ilan na nawala. Paanong nawala? Teka, naguguluhan ako. Dahil sa bahay na to, naging punterya sila ng mga nilalang na nangunguha ng tao. At ayokong dumating ang araw na isa ka sa makuha nila kapag nanatili ka pa rito ng matagal, Clara. Dahil hindi sa lahat ng oras, mababantayan kita. Limitado ang oras ko dito sa mundo nyo. Madalas, gabi pa. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Kasi napalapit ka na sa akin. At alam kong bawat araw na kasama kita, mas lumalaki ang panganib. Kaya kailangan mong pumili, Clara. Kapag pinili mong manatili dito kasama ako, wala akong ibang magagawa kundi dalhin ka sa mundo namin. Doon mas ligtas ka kaysa sa bahay na to. At paano kung aalis ako? Kung aalis ka, maliligtas ka sa gulo. Mamumuhay ka ng payapa, gaya ng dati. Pero malayo ka sa akin at hinding-hindi na kita maaaring sundan. Napahawak ako sa dibdib ko. Mabilis ang pintig ng puso. Ramdam ko ang kirot sa kanyang sinabi. Hindi mo ba naiisip na parehong masakit yun para sa akin? Alam ko, pero mas pipiliin ko pang masaktan kesa makita kang magdurusa kapag nakuha ka ng mga itim na engkanto. O di naman kaya kauri mo ang makabiktima sa'yo dito. Sandaling katahimikan. Tanging hampas ng hangin sa mga dahon ng puno ang naririnig ko. Para bang hinihintay din ng paligid ang magiging sagot ko. Kung pipili ako, wala nang balikan. Tama? Tama. Isa lang ang landas na pwede mong tahakin, Clara. Pagsapit ng gabi, napakatahimik ng paligid.
Nakayuko lang ako habang paulit-ulit na pinapakinggan sa utak ko ang mga salita ng engkanto. Tila may humihila sa dibdib ko, ang pagnanais na manatili at ang pangamba na baka hindi ko kayanin ang mundong hindi ko lubos kilala. Clara, napagdesisyonan mo na ba kung ano ang pipiliin mo? Tanong niya at marahang pinisil ang palad ko. Napabuntong hininga ako. Pinipilit linawin ang isip. Totoo, mahirap ang mundo ng tao. May sakit, may hirap, may panganib. Ngunit nandoon din ang mga alaala ko. Ang pamilya kong umaasa pa ring makabalik ako at ang buhay na hindi man magaan ay akin pa ring mundong kinalakihan. Hindi ako makakalimot sa lahat ng ipinakita mo. Ngunit hindi ko kayang talikuran ang mundo ko. Doon ako nabibilang. Doon ako dapat bumalik. Sandaling natahimik ang engkanto. Kita ko ang bigat sa kanyang mga mata. Parang pilit niyang nilulunok ang isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Paglaon, marahan siyang tumango, bagaman bakas ang lungkot sa kanyang muka. Kung yan ang naging desisyon mo, igagalang ko. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan mo kaysa sa sarili kong pagnanais. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ko. Biglang lumamig ang paligid. Tila may unti-unting humihiwalay. Ngunit bago pa siya tuluyang maglaho, inilabas niya mula sa kanyang palad ang isang maliit na sisidlan na gawa sa kahoy na tila makintab at makinis. Ito ang huling regalo ko sa iyo, Clara. Hindi ka na mamalasin. Kung saan ka man magtungo, gagabayan ka ng kabutihan, makakahanap ka ng maayos na kabuhayan at hindi ka na magiging alipin ng kahirapan. Basta't wag mo lang itong ilalayo sa'yo. Mahinahon niyang sabi. Nangingilid ang mga luha ko habang tinatanggap ang maliit na sisidlan. Mainit yun sa aking palad. Parang may kung anong tibok, saka unti-unting lumamig at naging karaniwan na lamang. Babalik ka sa buhay na iniwan mo. Ngunit tandaan mo, kapag lumisan ka ngayon, hindi ka na muling makakabalik dito. Nanginig ang tuhod ko, ngunit matatag kong tinanggap ang kanyang mga salita. Tumayo ako, tumingin sa kanya ng huling beses. At saka nagtanong, kung maaari, kahit sa huling pagkakataon, magmula nang magkita tayo. Hindi ko alam kung ano ang pangalan mo. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ka talaga? Ako si Helion, ang engkantong tagapagbantay ng abandonadong bahay na to. At sa sandaling yun, para bang nilamon ng hangin ang kanyang anyo, naiwan akong mag-isa sa bahay na minsang naging kanlungan ko. Kinabukasan din, nagtungo ako sa bahay ng pinsan kong si Mario. Maayos akong nagpaalam sa kanya na aalis na sa abandonadong bahay. Bit-bit ko na ang mga kagamitan ko, kahit na wala pa akong kasiguraduhan kung saan ako mapapadpad. Habang nag-uusap nga kami ng pinsan ko, biglang tumunog ang telepono ko. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga kaibigan kong nakatira sa syudad. At ora mismo, sinabi nitong may mapapasukan na akong trabaho. Siya na din ang nagpadala ng perang pamasahe ko pabalik ng syudad. Nang araw din na yun nga, nilisan ko ang baryong kinatitirikan ng abandonadong bahay. Muli akong bumiyahe pabalik sa lugar na dati ko nang nakasanayan, sa magulo at maingay na syudad. Dala-dala ang alaala na hinding-hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.